Yes, maganda talaga siya. I was able to experience it, but it just wasn't for me. Some things are just isn't for you, and that's okay. If you don't experience it yourself, you won't understand what you really want in life. Part 2 ng paghahakot namin, guys. And ayan po, makikita nyo naman. Ayan! Kakalungkot, uy. Palis na kami. So, ayun, nilalagay na namin sa balikbayan box yung mga gamit namin. So, ayun guys, empty na yung mga decors and I can't believe na paalis na nga talaga kami since naka-ready na, guys. May mga kababayan tayo na may kanya-kanyang dahilan sa pag-alis dito sa Canada. At talagang bawat isa sa atin ay pwedeng magkakaiba-iba ng experience or naging sitwasyon dito sa Canada. Sa mga i-feature natin na ating mga kababayan, we can respect their decision and might learn something from their story. Yes, maganda talaga siya. I was able to experience it, but it just wasn't for me. Some things are just isn't for you, and that's okay. Dating international student sa Canada si Aizo Hernandez, pinangarap niya raw noong manirahan sa ibang bansa. Pero matapos ang halos isang taon sa Canada, naisipan niyang lisanin ito at umuwi sa Pilipinas. One of my aunts told me na, if you don't experience it yourself, you won't understand what you really want in life. Ani Hernandez, maayos naman ang naging buhay sa Canada. Agad siyang nakahanap ng trabaho at mga kaibigan. Sa katunayan, may punto pa raw na nagkaroon siya ng 4 na trabaho habang nasa bansa. Pero sa gitna nito, may ilang aspeto raw ng pamumuhay sa Canada na tila taliwas sa inaasahan niya. Una na lamang ang pahirapang paghahanap ng tamang health coverage o di kaya'y health provider, bagay na nararanasan din ng maraming permanent residents at citizens. Marami wala pa ring family doctor. Bukod dito, ang issue sa housing. I wanted my own place in the next 5 years or 10 years man lang. But seeing the housing pricing, they are very, very expensive. Di nag-iisa si Hernandez. Maraming immigrants sa Canada ang umaaray na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa survey na isinagawa ng Omni News at Lejay noong Oktubre, sa higit 1,500 respondents, 83% sa kanila nagsabing mas mahirap na tumira sa Canada dahil sa mataas na presyo ng bilihin. Higit 70% naman nagsabing kulang din ang suporta ng Canada sa settlement ng immigrants sa bansa. I do somehow agree that when you land, you're not much aware. So I think there's just this discrepancy between relaying and communicating information, especially preparing immigrants. Kasi parang ang nangyayari is they focus so much on the workforce and they forget the other fundamental needs of a person. Sa pinakauling Settlement Outcomes Report na inilabas ng Immigration Canada ngayong taon, aminado sila pwede pang mapabuti ang pag-ugnay sa settlement services sa mga bagong dating sa bansa para masuportahan ang mga pangangailangan nila. Sa katunayan, higit 60% lang sa mga newcomer ang may alam sa mga settlement service na pinupondohan ng IRCC. Balik kay Hernandez, hindi raw simbolo ng kahinaan ang desisyong amining hindi para sa inyo ang isang bagay o lugar. I'm very happy also that I went back home and chose to settle here now. And sometimes, you reminisce but you don't regret. Sa unang taon as newcomer, ito talaga ang pinaka-challenging moments. May iba ilang araw lang nakakaranas na ng mga challenges na nagpapashake sa decision nila kung bakit pa sila
pumunta ng Canada. May iba naman after ilang buwan pa. I remember sa aming mag-asawa, si husband yung unang-unang na-shake mga first few weeks namin dito sa Canada. Nahirapan siya dahil sa buhay estudyante, kaliwat kanan ang mga load sa school, sabay-sabay talaga. Pag umupo siya ng umaga, halos hapon na rin siya tatayo. Exaggerated pero what I'm trying to say, sobrang busy. Hindi siya nahirapan dahil mahirap ang subject. Katunayan yung mga grades niya at the end of the school year ay matataas po. At talagang masasabi namin na nakatulong talaga na background ng work experience niya ang program na nakuha niya. So, ang challenge lang talaga konti ang oras sa isang araw. Challenge siya na paano pagkakasyahin ang lahat-lahat ng mga deadlines, exams, presentations. Nagdaan ng ilang linggo, buwan, God's grace, nalagpasan naman niya at nakapag-strategize siya kahit Sabado or Linggo umuupo siya sa pag-aaral para lang ma-meet talaga yung mga deadline at kung may time, ayun po, nag-advance learning siya. And ako as an OWP or work permit holder, na-shake din ako mga after ilang buwan. So, may time din na iyak din ako. And kind of napag-isip ako na dati ako yung nasa kabilang side, tas ngayon ako na yung nasa workforce. So, I don't regret kasi very thirsty ako na matutunan, ma-experience ang culture dahil customers po namin are 90% Canadian. So, excited talaga ako na makisalamuha sila, matutunan yung mga culture nila, everything about them. Pero yun, talagang meron at merong time na dumating na may mga challenges din na unexpected kami na na-experience. And talagang, ayun, napaiyak din talaga ako. As newcomers, we can expect po for our first year, second year, ay nasa settlement period po tayo. So, hindi pa natin talaga matatawag na quality of life, good life dito sa Canada. Kasi ayun po, nasa mahirap pa tayo na part na kumbaga sa aeroplano pa-take off pa lang. Mahirap sa una, malubak, etc. Nakakaba. Kaya maganda na magbaon tayo ng maraming lakas ng loob and talagang maging firm yung decision natin. Kasi ang pagpunta dito sa Canada, especially international student, ayun po, gagastos tayo ng gagastos ng malaki at hindi talaga mabilis kitain ng ganitong milyon na pera sa Pilipinas, lalo na kung hindi naman po ganon capable yung ating line of work sa Pilipinas. Walang masama na maghangad ng pangarap para sa pamilya, para sa mga anak, para sa future, para sa pangarap mong maginhawang buhay. Pero ayun, I just want to remind everyone na hindi po agad magiging good life. Congratulations or good for those na agad ay good life agad. Pero kung yun nga, dadaan kayo ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, ayun po, talagang meron at merong settlement period bago ang good life. And sa panahon ngayon, mataas ang cost of living. Kaya kailangan paghandaan. Yung 2 major reason na binanggit niya, simulan natin sa healthcare, yung hirap makahanap ng family doctor. So, generally, marami po talaga yung nakaka-experience nito. Pero again guys, hindi naman ibig sabihin din na wala kang family doctor, hindi ka na po makakapagpa-check up. Sa experience namin, kami rin po ay ngayon lang actually nag-start maghanap ng family doctor. Na settle din kami kasi sa pag-walk-in lang. So pagka may kailangan na consultation, yun po, nag-walk-in lang kami. And wala naman din kaming reklamo or problema doon dahil na a-address naman yung mga concerns namin nung kinailangan ng anak ko ng isang pediatric doctor or pedia doctor. Ayun, na-refer naman po. And every time na kailangan namin ng mga laboratory tests, since may mga family members po kami na may minomonitor sa mga health conditions nila, hindi ko na isasabihin na lang po dito. Every 6 months, ayun po, kailangan namin ng mga laboratory tests. At nagagawa naman po yun
wala kaming nakikitang problem, walang any hassle sa part namin kahit na wala kaming family doctor. And yun pa rin naman din yung pinupuntahan namin kasi na walk-in clinic. Malapit lang din sa amin, marami pong available sa amin na walk-in clinic. Talagang mamimili na lang po kayo. So, I know may mga advantages din pagka merong family doctor. Pero sa ngayon habang naghihintay po kami, yun lang po muna yung ginagawa namin sa mga walk-in clinics. And wala naman kaming reklamo so far, na-address naman lahat ng health issues. So, hindi ko na po i-argue na the best ang healthcare dito sa Canada. Talagang meron pong long lines, may waiting sa specialist, kulang sa hospital beds. May mga ilang kababayan na rin po ang nag-share sa atin sa comment section ng kanilang bad experience sa healthcare, especially yung mga nasa malalaking city. Ito na lang din po yung wini-wish ko na ma-address din ng government habang dumarami ang population. Ayun din po, mapalakas nila ang healthcare system, ma-improve nila ang service. At kung napanood din po ninyo yung latest immigration video ko, ayun po, tina-target din talaga, isa sa priority ang healthcare. Kaya hoping na mag-improve talaga for the next coming years. At ang pangalawang issue niya is about sa housing na very expensive, na hindi niya makita yung sarili niya in the next 5 years or 10 years man lang na makakapagbahay siya. So guys, dito sa Canada talagang may mga city na mahal po. Parang kumbaga BGC sa atin, Taguig sa atin, yung mga mamahaling lugar. Meron din po talaga din dito. So, hindi naman din po na-mention yung lugar niya. Pero I just want to say na drastic din yung prices ng mga bahay sa iba't ibang city. Meron po talagang mga high-end na city, kumbaga, or mga expensive na city at mahal po ang bahay, mahal din ang renta. Pero meron din pong mga parang low-end or mga smaller cities na mas mura ang bahay and mas mura ang renta. Sa experience po namin, galing kami ng Calgary, mas mahal po doon yung renta namin. Kaya rin kami napunta sa Edmonton. At minahal naman din po namin so far ang Edmonton. At dito na rin kami nakakuha ng bahay pero hindi pa po namin siya nalilipatan. Under construction po siya. Kung bagong viewers po kayo sa amin, ayun, nakakuha na po kami ng bahay and next year kami lilipat. Kung interested po kayo sa aming naging house hunting experience and yung mga house hunting tips or mga tips sa housing loan, na-share po namin. Pakivisit na lang po ang album namin na ito. And lastly, gusto ko lang ding idagdag na meron pa rin naman talagang murang-murang bahay, yung mga used home or second hand na bahay. Pero depende kasi sa city mo. Last Saturday lang may kababayan ako na nakilala and galing sila ng Toronto at napunta ng Edmonton. So, dito na sila nakapag-start na magbahay din dahil sa, ayun, mataas nga po ang presyuhan doon. Isa rin din yan yung pagiging flexible. Maghahanap kayo ng city kung saan makakapenetrate kayo. Kasi marami pa rin talagang option. Bawat province, iba-iba pa rin po. Kaya yun siguro guys, pag-aralan nyo lang din talaga lahat-lahat bago kayo tumuloy as international student. Part yun ng paghahakot namin guys. And ayan po, makikita nyo naman. Ayan, kakalungkot uy. Alis na kami. So, ayun, nilalagay na namin sa balikbayan box yung mga gamit namin. So, ayun guys, empty na yung mga decors and I can't believe na paalis na nga talaga kami since naka-ready na guys. Ayun, so parang di ako makapaniwala guys na paalis na kami dito sa lugar na to. And malungkot kasi it's our first house. Parang gusto lang namin i-try yung another journey. So, we are going back to the Philippines para mag-start ng panibagong yugto ng buhay. Ang ating pong kababayan na ito ay citizen na sila dito sa Canada. So, ayun, pag-decide nila na mag-try na lang muna sa Philippines. Marami na rin silang napuntahan na countries. Na-catch lang din yung attention ko sa story nila. Na yun, after din pala
na pamamalagi sa Canada, nakuha na yung citizenship. Meron din talaga palang umuuwi. Pero ang magandang point lang din talaga sa kanila kasi meron silang pang-start ng buhay sa Pilipinas. Kumbaga, hindi naman sila uuwi na zero. So, yun lang din yung kagandahan na there's nothing wrong na uuwi sila ng Pilipinas. Kasi tuloy pa rin naman ang buhay. Hindi naman nila din na-mention about sa job. Pero yung bahay nga daw nila na iiwan dito sa Canada ay magiging parentahan nila. Since citizen naman sila, pwede naman din silang bumalik sa Canada. And may mga nagpa-vlog din actually na bumalik ng Pilipinas. So, ang napansin ko nga, ayun, nagbi-business sila ang ating mga kababayan na umuwi ng Pilipinas. Either namimiss nila na mag-settle sa small provinces or mga provinces sa atin. And then, nagve-venture din ng business. So, ang maganda or common denominator lang din talaga ng mga nakapag-stay na ng matagal-tagal dito sa Canada is yun. Meron silang pwedeng mabaon na pang start. So, yun naman yung kagandahan din nun. And there's nothing wrong kung gusto nila na mag-settle sa Philippines dahil sa may mga bagay din talaga naman na hindi mabibigay ng Canada and vice versa. Yung mga gusto sa Canada na gusto nila mag-settle dito, na nakikita nila sa Canada, ito nabibigay sa kanila. So, kanya-kanya talaga din ang desisyon. Hindi naman din kasi tayo pare-parehas ng mga pinanggalingan, mga experiences. Katulad nila, ang tagal na nila na nag-abroad. Galing din ata sila ng Singapore. So, marami na silang experience sa abroad. Siguro it's not a bad decision din na subukan naman nila ang Pilipinas since meron naman silang dala-dala na funds or pang-settle sa Pilipinas. At the end of the day, sila pa rin na makakaalam kung saan sila mas magiging masaya. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Katulad po ng mga ganitong istorya sa buhay. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Please like and share. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.